Sa pagdiriwang ng International Day of Persons with Disabilities, 2 batang mag-aaral na may kapansanan ang nagpatunay na ang diwa ng inklusibong edukasyon ayon sa MBHTE. Ito ay sa pagtrato umano sa kapansanan bilang likas na pagkakaiba-iba ng tao at ang paniniwalang ang bawat bata ay may karapatang matuto, makilahok at umunlad. Ang News Now sa report. Ibinahagi ng MBHTE sa pagdiriwang ng International Day of Persons with Disabilities ang 2 mag-aaral sa rehiyon na may kapansanan. Si Marie ayon sa MBHTE ay isang batang may cleft palate at may kahirapan sa pagsasalita na kilala sa kanyang tapang, sigla at likas na pagkamausisa. Ayon sa ministry, aktibo itong nakikilahok sa mga gawain sa klase, mabilis makabuo ng pagkakaibigan at buong siglang nagbabahagi ng kanyang mga ideya. Ang kanyang presensya ay nagbibigay kulay at sigla sa kapaligiran pang-edukasyon ng kanyang mga kamag-aral. Samantala, si Aryan na isang batang may kapansanan sa pandinig at ang komunikasyon ay hindi verbal, ay isa umanong mag-aaral na masinop, mapanuri at lubos na nakatuon sa pag-aaral. Hindi siya pumapalya sa pagpasok at may matinding koneksyon sa mga kwento biswal, lalo na sa Isla Maganda animated videos na nagpapalawak sa kanyang imahinasyon. Ang kanyang tahimik ngunit matatag na determinasyon ay patunay na ang mga bata ay maaaring umunlad kapag nirerespeto ang iba't ibang estilo ng komunikasyon sa loob ng silid-aralan. Para kay Teacher Sahara, ang pagtuturo sa mga batang may kapansanan ay hindi pasanin, ito ay tungkulin anya tungo sa pagbibigay ng inklusibo at dekalidad na edukasyon sa bawat bata. Dinisenyo ng guro ang mga aralin nito, routine at interaction sa klase upang kilalanin ang lakas ng bawat mag-aaral at tanggalin ang anumang hadlang sa kanilang paglahok. Malaking ambagaan niya ang mga inclusive materials gaya ng Isla Maganda animated videos, audio episodes at workbooks. Ang mga kwentong nakabatay sa karanasan ay tumutulong kina Marie at Aryan at kanilang mga kaklase na mas madaling maunawaan ang mga aralin at makibahagi sa diskusyon. Ito anya ay pinagdiriwang ngayong International Day of Persons with Disabilities, hindi awa o kawanggawa, kundi ang pagtitiyak na ang inklusyon ay karapatan at pananagutan. Paalaala ito ayon sa ministry na ang edukasyong inklusibo ay nagiging posible sa pamamagitan ng guro, mag-aaral at komunidad na lumilikha sa espasyong bukas at makatarungan para sa lahat. Ang kumpiyansa ni Marie at ang determinasyon ni Aryan at ang dedikasyon ni Teacher Sahara ayon sa MBHTE ay nagpapatunay na kapag niyakap ng mga silid-aralan ang pagkakaiba, nagiging mga lugar ito kung saan ang bawat bata ay maaaring matuto, makilahok at maabot ang kanilang buong potensyal. Marcus Uy, iMinds, Philippines.